Sa mga nagdaang kabanata ay nakarating na nga sina Xiao Chen sa huling antas ng makalangit na daan. Sinabi nga din dito ni Xiao Chen na ang susunod ay ang huling antas. At nang matapos ngang sabihin ito ni Xiao Chen ay agad na silang nagpatuloy dito. Bahagya namang inilipat ang eksena sa mundo ng espada sa pamilyang Bai. Dito nga ay sinabi ng ancestor sa patriarch na hindi lang si Chrysanthemum ang hindi patay, pero buhay pa ang lalaking nasa likod niya. At sinabi mo sa akin na dahan-dahan lang, yan ba ang ginagawa mo? Hindi lang yan, nakakahiya talaga na ilang masters ng pamilyang Bai ko ang sunod-sunod na namatay sa kamay ng batang lalaking iyon. Paano ka magiging patriarch ng pamilya kung ganyan ang ginagawa mo? Dagdag pa ng ancestor na anuman ang mangyari, dapat ang batang iyon ay mamatay. At sa punto ring ito ay nanginginig na ang patriarch sa galit ng ancestor. Sinabi din ng ancestor na kung hindi, sa tingin ko ay hindi mo na kailangang magpatuloy sa pag-upo bilang padre de pamilya. Matapos din ang sermon ng ancestor sa patriarch ay agad na itong umalis. Dumating naman si Jianping na sabi pa nga niya na ama, si Xiao Chen ay nagtungo na sa makalangit na daan, siguro, nandito si Xiao Chen para sa pamilya kong Bai. Sinabi naman ng patriarch na hindi ko siya pinuntahan. Ngunit sa halip ay dumating na ito sa pinto ng makalangit na daan. Sinabi naman ni Jianping na ano ang gagawin natin. Matamlay namang sinabi ni Patriarch na ano sa tingin mo. Sinabi naman ni Jianping na pati ang pangalawang tiyuhin ay natalo sa kamay ng Xiao Chen na iyon. Kahit na maraming malalakas sa pamilya ko Bai, pero kung tutuusin, pinigilan sila ng kaharian ng Kanglan. Sa ngayon, nag-aalala ako na ikaw na lamang ang makakagawa nito. Kung hindi naman, tinanong naman ng patriarch ang kanyang anak na kung hindi naman ano. Nahayaan ang ikatlong tiyuhin na lumabas upang patayin ang Xiao Chen na iyon. Sa sinabi ni Jianping ay galit na sinabi ng patriarch na masyado kang matapang, maglakas loob na sabihin sa akin na palabasin ko siya. Dagdag pa niya habang nagagalit na alam mo ba kung gaano kabigat ito. Dahil sa kanyang galit ay sinabihan niya na ang kanyang anak na bumaba na ito sapagkat hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Galit na galit ang patriarch sa mga nangyayari sa kanyang pamilya, habang si Jianping naman ay gustong-gusto niya nang mawala ang kanyang ama at ang kanyang mga tiyuhin sa kagustuhan niyang makuha ang mamuno sa pamilyang Bai. Sa ibaba ng pamilyang Bai naman na kung saan may nilalang na nakakulong dito. Dito nga sa pinakamalalim na punto ng kulungan ng pamilyang Bai ay may isang alagad na pumunta sa silda ng Bai. Dito nga sa loob ng silda ay may isang makapangyarihang master sa pamilyang Bai at ito ang ikatlong tiyuhin ni Jianping. Nang makalapit ang alagad ay agad na nagbigay ng pugay ito sa kanyang ikatlong master. Dito nga ay sinabi niya na ikatlong master, na nandito ako para iligtas ka at ilabas sa seldang ito. Sinabi naman ng ikatlong masters na ang palabasin mo ako dito. Bahagya namang nabigla ang master sa sinabi ng alagad kaya naman tinanong niya ito na seryoso ka ba sa iyong sinasabi. Sinabi naman ng alagad na syempre naman totoo ang iyong narinig. Dagdag pa niya habang nakangiti na bubuksan ko ang bawal na seldang ito para sa iyo. Bahagyang inilipat ang eksena kay Xiao Chen dito nga ay sinabi ni Lao Zhou na pwede bang ito ang dakilang formation na humahantong sa itaas na kaharian. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na hindi na masama. Ang tatlong malalaking formation na ito ay ang malalaking formation na papunta sa kaharian ng espada, kaharian ng Zuan, at sa kaharian ng Zhoutian. Sinabi nga dito ni Beastmaster habang nagugulat na ito na ba ang huling antas ng daan. Sinabi naman ni Xiao Chen na sa totoo lang hindi pa ito, ang bawat isang dakilang formation ay ang mga guardian spirit. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na sa pamamagitan lamang ng pagkatalo nito mapapasa mo ang dakilang array. Sa isip-isip pa mga ni Xiao Chen na ang huling antas na ito ay eksaktong kapareho ng naaalala ko, susunod, hanggat pipili ka ng isa sa malaking formation, ang espiritu ng tagapag-alaga ay lilito sa kanyang sarili. Ang mundo ng espada ay masayang delikado. Ang kaharian ng Zuan ay hindi masama, ngunit sa kasamaang palad may kakaibang bawal sa mundong iyon, lahat ng mandirigma ay hindi makakapasok sa pinakamataas na kaharian sa kanilang buhay. At parang ang kaharian lang ng Zhoutian ang meron. Dahan-dahan na humakbang si Xiao Chen palapit sa tatlong formation ng kaharian sa itaas ng kaharian. At nang makalapit siya sa tatlong formation at Saturday agad din niyang pinag-isipan kung saan sila papasok ay nakapagdesisyon na siya. Kaya naman agad silang pumasok sa formation at dahil dito ay nagkaroon ng reaksyon ang formation.
At dahan-dahan sila nitong hinihila papasok sa loob ng kaharian. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog. At nang mawala ang malakas na pagsabog na iwan na lamang ang tatlong formation. At nang makapasok sila ay makikitang tanging si Xiao Chen lang at Black ang hindi nahimatay at ang iba ay nawalan ng malay dito. At sa puntong ito ay bahagya na pangiti si Xiao Chen dahil sa hindi kinaya ng kanyang mga servant ang tindi ng formation na iyon. Subalit biglang nag-iba ang reaksyon ni Xiao Chen sapagkat naramdaman niya ang kapangyarihan ng Supreme. At dito sa kanyang likuran ay nagsalita ang Supreme na sabi pa nga nito kay Xiao Chen na isang body cultivator Supreme, matagal-tagal na din mula nang magkita tayo. Dagdag pa ng Supreme na hindi mo ba nakalimutan ang agwat ng lakas sa pagitan ng dakilang emperador at ng Supremo. Ang langit ang puwang. Habang sumusugod ay sabay niyang sinabi na lahat ng iyong pagtutol ay walang kabuluhan. Agad niyang binigyan si Xiao Chen ng isang atake, na hindi naman naiwasan ni Xiao Chen dahilan upang matanggap niya ang lakas ng Supreme. Sa lakas ng atake ay tumilapon ng malayo si Xiao Chen dala-dala ang matinding pinsala. Sa suntok pa lang ng Supreme ay halos hindi na makatayo si Xiao Chen dahil sa kanyang cultivation base ngayon na nasa antas lamang ng Emperor. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na lubhang malakas talaga ang kapangyarihan ng Supreme. Sinabi naman ng Supreme na sayang hindi ka na makakatapak dito. Ngayon ay mamamatay ka na. Agad na naghanda ng pamatay na atake ang Supreme na sabi pa nga niya na ang langit at lupa ay hindi sinasadya. At nang matapos din ito sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay salong-salo ni Xiao Chen ang matinding atake ng Supreme. Galit na galit naman si Black sa Supreme kaya naman agad niya itong inatake. Subalit walang silbi ang kanyang ginawa dahil walang kahirap-hirap siyang binigyan ng isang atake ng Supreme na hindi niya nagawang iwasan. At agad niyang kinuha si Xiao Chen habang wala na itong malay. Napansin naman ito ni Black na parang tatapusin na ng Supreme si Xiao Chen. Dito nga ay tuluyan ng tinapos si Xiao Chen ng Supreme na hindi na nagawang iligtas ni Black. Nagpatuloy ang ginagawa ng Supreme na hindi naman magawang pigilan ni Black. Dito nga ay makikitang wala na itong reaksyon sinyalas na patay na si Xiao Chen. Kaya naman napasigaw na lamang si Black sa nangyari sa kanyang kaibigan. Agad siyang nag-transform sa kanyang pangalawang antas ng transformation at dahil dito ay sumambulat sa harap ng Supreme ang malaking Black at nag-umapaw na aura nito. Agad na inatake ni Black ang Supreme gamit ang kanyang abilidad. Sinabi naman ng Supreme na masyado mong pinahahalagahan ang iyong sarili. Agad na umatake din ng Supreme na hindi naman naiwasan ni Black kaya naman salong-salo niya ang atake ng Supreme. Maliban dito ay naghanda na naman ng atake ang Supreme at sabay niyang sinabi kay Black na walang kwenta ang mga paghihirap mo. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na kung saan nilamon si Black sa lakas nito, at pinaglaruan ng Supreme ng walang kalaban-laban. Nasabi pa nga ng Supreme habang nakatingin kay Xiao Chen na gaano man kalakas ang iyong pisikal na cultivation sa iyong nakaraang buhay, ikaw ay isa lamang Emperor cultivation base ngayon. Subalit ikinagulat niya nang makita niya ang life and death pattern kay Xiao Chen habang si Black naman ay lumalabas ang bloodline nito sinyalas na ito ang awakening. Dito nga ay nagkakaroon ng matinding reaksyon sa katawan ni Xiao Chen at Black. Gulat na gulat ang Supreme sa mga nangyayari at hindi siya halos makapaniwala dito. Nasabi pa nga niya na kung bakit ang pattern na ito ay pamilyar sa akin. Dito nga ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang katawan ni Xiao Chen at para sa kaalaman ng lahat ay kabisado ni Xiao Chen ang 9 turns of life and death, habang si Black naman ay na-reawaken. Nagpatuloy ang kaganapan na lumalabas ang matinding aura ng life and death kay Xiao Chen. Dito nga ay nabuhay na si Xiao Chen at makikita ang lumalabas na aura nito na bakas ng 9 turns of life and death. Kaya naman sa puntong ito ay gulat na gulat ang Supreme sa kanyang nasasaksihan. Subalit naging seryoso ang kanyang mukha na sabi pa nga niya na sigurado akong ito ay ang life and death decision. Sumunod naman ay ang pag-reawaken ni Black. Na napansin din ng Supreme at may kakaiba dito nga ay nakatayo na ulit si Black subalit bahagyang nabago ang aura nito na lalong lumakas. Lalong lumakas si Black dahil sa kanyang reawaken. Gulat na gulat ang Supreme sa kanyang mga nakikita na sabi pa nga niya na kung ano ang nangyayari sa nilalang na ito. Sumambulat sa harap ng Supreme ang malaking si Black na dito nga ay nag-transform na si Black sa kanyang orihinal na anyo sa ikatlong transformation.
At naglalabas ng matinding aura ito at makikitang mas lumakas ito dahil sa kanyang reawakening. Na ipinagtataka ng Supreme. Naunawaan naman na ng Supreme ang nangyari kay Black na sabi pa nga niya na ito ang Bloodline Awakening. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ayos ka lang ba Xiao Chen? Kinumpirma naman ito ni Xiao Chen na oo ayos lang ako, subalit baka sa kanyang reaksyon na seryoso ito dahil sa una nilang laban na kanyang ikinamatay na kung hindi dahil sa life and death na master niya ay siguradong hindi na siya mabubuhay pa. Sinabi naman ng Supreme na isa itong kawili-wili, subalit kahit nakabisado mo ang 9 turns of life and death, at ang iyong aso na na-awaken sa kanyang bloodline, ikaw ay wala pa ding silbi pagdating sa akin. Hindi naman na nag-aksaya ng oras si Xiao Chen at agad niyang inactivate ang kanyang Tianwang Fist Third Punch. At agad na sumugod sa Supreme na kalmado lang naman itong pinagmamasdan si Xiao Chen. Napansin din niya ang pagbabago sa atake ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na mas lumakas ito. Agad na din siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. At dahil dito ay nagkaroon ng matinding salpukan gamit ang kani-kanilang abilidad. Nilabas naman ng Supreme ang kanyang abilidad na kung tawagin ay Buddha Heart Palm. At dahil dito ay mas lalong tumindi ang kanilang salpukan na nasasabayan naman na ni Xiao Chen ng bahagya. Sa pangalawang pagkakataon ay agad ulit silang naghanda ng kani-kanilang mga atake. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na gawin ulit nila ang ganoong atake. Nagpatuloy ang paghahanda ni Xiao Chen upang masabayan niya ang Supreme. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad na siyang umatake na sinabayan naman ni Black. Napansin naman ng Supreme ang pagkakaiba sa mga atake ni Xiao Chen na sabi pa nga niya na anong nangyayari habang tinatamaan siya ng malakas ay mas lalong lumalakas din ang kanyang atake. Napansin din ng Supreme na naghanda si Xiao Chen ng malakas na atake. Kaya naman agad niyang inactivate ang kanyang abilidad na Heaven and Earth are unintentional. At dahil dito ay nagkaroon ng matinding reaksyon na kung saan siya ay nakatayo. Nagpatuloy ang paghahanda ng Supreme at naglalabas ito ng asul na aura. Maya-maya pa ay natapos na nga ito sa kanyang paghahanda. At sumambulat sa harap nila Xiao Chen ang isang formation na may daladalang matinding aura. At nang makita nila ito ay bahagya silang nagulat dito dahil lubha itong mapanganib. Makalipas ang ilang sandali ay bumuhos ang matinding kidlat patungo kay Xiao Chen. Hindi pa man ito tumatama kay Xiao Chen ay ramdam na ramdam niya ang lakas nito. Subalit hindi siya umiwas dito dahil sa makakatulong ito sa kanya na makalusot sa ika-6 na antas ng Body Tempering Secret Art Technique. Kahit nahihirapan ay pinilit pa din niyang manatili nasa isip-isip pa nga niya na dapat itong tiisin at magtiis dahil makakatulong ito upang makalusot sa panibagong antas. Nagpatuloy ang pagsalo ni Xiao Chen sa matinding atake ng Supreme habang nakaalalay naman si Black sa likod ni Xiao Chen. Nakangiti namang sinabi ng Supreme na hindi ito ang Supreme at iba ito sa langit at lupa sa huli. Nasa isip-isip pa nga niya na walang pag-aalinlangan na mamamatay siya. Nang matapos ang atake ng Supreme ay makikitang bahagyang nahirapan si Xiao Chen, at sa isip-isip din niya na medyo kulang pa na makalusot sa panibagong antas. Sinabi naman ni Black na ang awakening ng bloodline ay hindi lubusan at medyo may pressure pa. Nagulat naman si Xiao Chen na sabi pa nga niya na sa pamamagitan nito ay hindi tayo maaaring patayin. Kinumpirma naman ito ni Black na sabi pa nga niya na hindi iyon mangyayari. Galit naman ang Supreme na sabi pa nga niya na hindi ka peren patay. Supreme Physical Cultivation, mahusay ka peren gaya ng dati. Sinabi naman ni Xiao Chen sa Supreme na tama na ang pagsisilita ng walang kabuluhan sumugod ka na ulit. Sinabi naman ng Supreme habang naghahanda na tignan natin kung hanggang kailan ang itatagal mo sa laban. Hinanda na nga ng Supreme ang isa pa niyang abilidad na kung tawagin nga niya ay Heaven and Earth na nakamamatay na pagsasanib. Sumambulat sa harap nila ang malaking Buddha na may daladalang nakamamatay na aura. At nang makita nga ito ni Xiao Chen ay wala na lang siyang masabi sa lakas ng Supreme. Matapos ang paghahanda ng Supreme ay agad na itong nagpakawala ng kanyang atake at dahil dito ay sumambulat sa harap nila Xiao Chen ang malaking palad na may daladalang matinding aura. At nang tumama ito sa kanila ay tumilapon sila ng bahagya dito at nagtamo ng pinsala. Nagpatuloy ang pag-atake ng Supreme gamit ang kanyang nakamamatay na abilidad. Kaya naman dahil dito ay tuluyan ng nakalusot si Xiao Chen sa kanyang panibagong antas. At dahil dito ay natawa si Xiao Chen dahil tagumpay ang kanyang paghihirap.
Nasa isip-isip pa nga niya na ang body technique ay tuluyan ng nakalusot. Kaya naman ramdam na ramdam ni Xiao Chen ang malakas na kapangyarihan. At dahan-dahan nang sumasanib na sa kanya ang Divine Soul. Dagdag pa nga ni Xiao Chen na ang natal supernatural na kapangyarihan at ako ay pinagsama sa isa, napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihang ito ay tila walang katapusan. Sinabi naman ni Black kay Xiao Chen na ang mga ugat ng dugo na higit na nagising ay tuluyan ng natatag. Dagdag pa niya na ito ay isang lihim na pamamaraan ng pagtawag, at dapat itong gamitin ng mga taong may koneksyon sa kaluluwa, at ang katawan ay kailangang maging walang hanggan na makapangyarihan. Kami ni Xiao Chen ay perpekto sa isa't isa. Agad niyang nilapitan si Xiao Chen na sabi pa nga niya na Xiao Chen, mayroon akong nagising na lihim na pamamaraan, at isa itong napakalakas. Matapos niyang magsalita ay agad niya itong ibinigay kay Xiao Chen. Na agad namang pumasok sa isip ni Xiao Chen. At nang maunawaan niya na ito ay ikinagulat niya ito na sabi pa nga niya na anong klase itong makapangyarihang lihim na pamamaraan. Sinabi nga ni Black kay Xiao Chen na hayaan mong matikman ng lalaki ang ating kapangyarihan. Sinabi naman ni Xiao Chen na bigyan mo ako ng 3 hininga upang mamaster itong sikretong pamamaraan. Sinabi naman ng Supreme na sa huli ay wala pa ding kwenta ang ginawa ko. Nang mawala na ang atake ay naghanda na si Xiao Chen at sa puntong ito ay natutunan na agad ni Xiao Chen ang ibinigay ni Black na lihim na pamamaraan. Sinabi nga dito ni Xiao Chen sa Supreme na hindi mo ako kayang patayin. Nang makita naman ng Supreme si Xiao Chen ay nasabi na lang niya na hindi siya namatay, ngunit mas lalong lumakas ito. Matapos siya sa kanyang mga iniisip ay sinabi niya kay Xiao Chen na karapat-dapat itong maging pinakamataas na pisikal na paglilinang, kahit na ito ay pinilit, ito ay lumalakas at lumalakas pa rin. Na ang kaso pagkatapos ay gagamitin ko ang aking pinakamalakas na suntok sa sandaling ito. Nasa isip-isip pa niya na hindi na makakapaglaro ang oras ko sa pag-iral ay matatapos na. Sinabi naman ni Xiao Chen na ang pinakamalakas na suntok mo. Mas mabuting subukan mo muna ang aming pinakamalakas na suntok. Matapos ang pagsasalita ni Xiao Chen ay agad niya nang ginamit ang abilidad na ibinahagi ni Black na lihim na pamamaraan. Kaya naman dahil dito ay unti-unting lumalabas ang malaking three-eyed wolf na may daladalang nakakakilabot na aura. At nang makalabas ito ng tuluyan ay makikitang sa aura pa lang nito ay kaya ka nang sunugin at may pambihira itong laki. Nang makita nga ito ng Supreme ay ikinagulat niya ito at nakaramdam siya ng kakaiba na parang hindi niya na kayang makagalaw. Walang ano-ano na sinakmal ito ni Xiao Chen at dahil dito ay tumilansak na lamang ang dugo nito. Maya-maya pa ay tuluyan na itong nalunok ng nakakatakot na abilidad. Maya-maya pa ay unti-unti na itong naglalaho habang pinagmamasdan nito nila Xiao Chen at Black. Nasabi na lang nga ni Xiao Chen na lubhang napakalakas ang lihim na pamamaraan ni Black at isa itong nakakatakot. Inuubos ng lihim na pamamaraan na ito ang lahat ng aking kapangyarihan sa isang iglap, parang hindi ito ang huling paraan at hindi pwedeng basta-basta lang gamitin. Subalit ganun pa man ay sa wakas ay natapos na ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sa itaas naman nakaharian sa bundok na nababalutan ng yellow, ay nandito ang totoong katawan ng Supreme na sabi pa nga niya na nawala ang kanyang connection sa avatar na sira na ba ito. Galit na galit ang Supreme dahil sa mukhang nasira ang kanyang avatar at ang hinala niya ay may nilalang na gumawa nito. Balik tayo kay Xiao Chen dito nga ay wala pa ding malay ang mga servant ni Xiao Chen. At makalipas din ang ilang sandali ay nagising na nga ang lahat. Agad din namang lumabas na si Xiao Chen at Black sinyalas na tapos na ang pagsubok. Kaya naman agad niyang sinabi ito sa kanyang mga servant na ang teleportation array ay nawasak, sa oras na ito. Maliban sa akin at si Black ay maaaring puwersahang pumasok sa itaas na kaharian na may laman. Sinabi din ni Xiao Chen na kaya naman kayong lahat at ikinalulungkot kung hindi ko makakasabay sa pagpasok. Sa sinabi ni Xiao Chen ay baka sa mga mukha ng kanyang mga servant na nalulungkot ito. Kaya naman nagkaroon ng bahagyang katahimikan ang lahat. Maya-maya pa ay masayang sinabi ni Xuan Yuan na ito ay hindi ko mapipigilan. Dagdag pa nga ni Kai Mei na kung ganun. Kapag tayo ay may lakas na, hindi pa huli ang lahat para makapasok sa itaas na kaharian.
Sinang-ayunan naman ito ng lahat ang sinabi ni Kaimi. Sinabi nga din dito ni Shu Tianlei na sa hinaharap, ako si Shu Tianlei, ay pupunta sa itaas na kaharian, upang ang malalakas sa itaas na kaharian ay malalaman din ang aking pangalan. Pinakiusap naman ni Lao Zhou sa kanyang master na master hinihiling ko na pagmasdan ka sana naming pumasok sa itaas na kaharian huwag sayangin ang aming pagbisita. Sinang-ayunan naman ni Xiao Chen ang pakiusap ni Lao Zhou. At nang matapos ang kanilang pag-uusap ay agad na naghanda si Xiao Chen. At nang matapos nitong maghanda ay agad na inatake ang teleportation array. At nang makita ito ng kanyang mga servant ay ikinamangha nila ito na sabi pa nga nila na tulad ng inaasahan kay Master. Dito nga ay bumukas na naman ang butas ng kawalan. At nang maramdaman nga ito ni Beastmaster ay nasabi na lang niya na lubha itong nakakatakot, sa lakas ko, pagkapasok ko, natatakot akong maging abo sa isang iglap. Nakahit si Shu Tianlei ay nasabi na lang din niya na ito ay kakilakilabot. Nanatiling tahimik naman si Sword Ghost at hindi na siya nagsalita. Agad naman na sinabi na ni Xiao Chen kay Black na umalis na sila. At agad na nag-transform si Black sa kanyang orihinal na anyo at naglabas ng kanyang aura. Ginamit naman ni Xiao Chen ang kanyang Tianhuang Fist Technique. Kaya naman sa pamamagitan ng kanilang mga lakas ay nakapasok na sila dito. Bago pa man maglaho sina Xiao Chen ay sinabihan niya ang kanyang mga servant na hihintayin ko kayong lahat sa itaas na kaharian. Bakas sa mukha ng kanyang mga servant na nalulungkot ito. Maya-maya pa ay tuluyan nang nawala na sina Xiao Chen. Mas lalong tumindi ang kanilang kalungkutan ng tuluyan nang mawala ang lagusan patungo sa kawalan. Dahil nga sa nasira ang formation array ng lagusan, ay hindi maaring makapasok ang lahat dahil ang ginawang lagusan ni Xiao Chen ay isa lamang sa pilitin at kung sila ay sasama ay siguradong hindi nila ito kakayanin dahil sa kanilang kasalukuyang antas. Sa loob naman ng void na kung saan nandito sina Xiao Chen at Black, ay makikitang bahagyang nasasaktan nga dito si Black. Nasabi pa nga niya na napakalakas ng kapangyarihan ng magulong alon sa panahong ito. Ang tatlong teleportation formation na iyon ay lahat ay may pahintulot ng Heavenly Dao na kalooban ng itaas na kaharian, at sila lamang ang pinapayagan ng Heavenly Dao. Sinabi naman ni Xiao Chen na at pilit naming binubuksan ang channel, masasabing labag sa langit ngayon. Orihinal, sa pamamagitan ng teleportation array, posible na maglakbay sa itaas na kaharian ng tumpak. Subalit ngayon, hindi natin kontrolado kung saan tayo pupulutin sa kawalan. Bahagya naman silang huminto dahil may isang teleportation sa kanilang harapan. At maigi nila itong sinuri na kung ito ba ay patungo sa kung saan mang kaharian sa itaas. Matapos nila itong suriin ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na pumasok na tayo. Dito nga ay tuluyan ng nakapasok sina Xiao Chen sa formation array na hindi malaman kung saan ito patungo sa tatlong kaharian sa itaas. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, Justy Negoy from Angles Pampanga, at hanggang dito na lang muna mga bida, at sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.